nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng
Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. What if your next breakthrough wasn't in a boardroom, but at the foot of a volcano? Are you ready for your great return? 13 years after. To a city that makes you feel alive? This October, we gathered again for the 77th JCI Philippines National Convention hosted by JCI Legazpi in the heart of Albay. A celebration of leaders, a showcase of impact, and a homecoming for a generation that's changing the world. Over 1,500 delegates, 4 days of purpose, play, and possibility. This is where movements begin. Welcome to Albay, the home of beauty, strength, and the world-famous Mayon Volcano. This October, we open our doors and our heart to the next generation Filipino leaders. Enjoy the view, feel the warmth, and lead with fire. We came to serve, but we stayed for the spice. Taste tradition wrapped in taro leaves. Food that bikes back and flavors you'll try to recreate when you get home. Iba kasi talaga pag Bicol. Tubig! Slow down. Some coffee, some stories. It's not just an ordinary event. It is a homecoming for change makers. JCI's Heartbeat, alive in Legazpi! Chug it all, sip it slow, let the day sink in. Even change makers need chill time. Billiards lang daw, pero may life talks din pala. This is where ideas turn into action, where leaders go home a little bolder, a little braver. Ain't during the convention, but you'll want to come back for it. Yaon ka mo digdi sa Legazpi, you will always find a reason to smile, always. This isn't just another convention. It is the one you'll remember. The version of you that showed up here and left more alive. You don't want to just hear about it after. You deserve to be part of it. See you this October in Legazpi City! JCI Philippines National Convention 2025. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dito sa Radyo Pilipinas Albay ngayong pong Sabado, September 13, 2025. Welcome po sa ikalawang edisyon o ikalawang episode ng ating programang Dawani on Air dito po sa Radyo Pilipinas Albay, Radyo Publiko ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services kasama ang JCI Legazpi Dawani. And kasama rin natin, of course, ang aking co-host, Mami Lois. Yes, magandang umaga Bicolandia and good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa Radyo Pilipinas Albay. We are here at Dawani on Air with me, Eloise Marie Pacheco Vasquez, the 2025 LO President of JCI Legazpi Dawani. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Kamusta yung weekend dito sa ngayong Sabado? O diba, obvious naman po na masaya po ang ating Sabado dahil kasama natin ang mga special na tao or mga kaibigan at kasamahan sa JCI Legazpi na makikilala natin later on. So today we have an exciting episode as we share the story of our roots, the impact we've created, and the big national stage our father chapter JCI Legazpi is about to host. Ayan. So, alam mo, Sir Paul, di ba, nakwento ko na sa unang episode that JCI Legazpi is JCI Legazpi Dawani's father chapter. And sila po talaga ang nagbigay ng daan para mabuo po ang aming organisasyon na 42 years na po ngayong taon. So, kung wala sila, wala po ang JCI Legazpi Dawani at wala din po ang Dawani on Air. I see. So, talagang salamat sa JCI Legazpi dahil hindi dahil sa kanila meron tayong JCI Legazpi Dawani
at ang Tawani on Air. Sa kanila pala nagmula. Oo. Kumbaga nung panahon, narinig ko na yung, I think nakwento naman ito sa ating unang episode, ma'am, di ba? Nung una nag-iisa pa lamang yung JCI Legazpi at Tawani, but later on, parang after ilang years, nag-expand or parang nag-expand into another. Naging dalawa. Oo. Originally talaga JCI Legazpi, tapos nagkaroon si Tawani. So, here in Albay, as mentioned noong unang episode, meron na tayong 4 na chapters. Wow. That includes Daraga and Tabaco. So, we are grateful po talaga for JCI Legazpi. I see. Oo, ang ganda ng growth ng JCI dito sa Albay. So, marami tayong mga na-empower na mga professionals at the same time, nagkakaroon ng impact din sa ating community, Ma'am Eloise. Exactly. So, ngayon naman, okay. So, ma'am, ano nga ang pag-uusapan natin, Ma'am Eloise, ngayong umagang ito, Ma'am? So, mahaba-haba ang ating usapan ngayong Sabado ng umaga because we will be highlighting JCI Legazpi and JCI Legazpi Tawani, and of course, yung ating pong leadership journey and yung paparating na NatCon 2025 here in Legazpi City. Yes, natalakay natin yan. At saka, gaya nga ng na-discuss natin nung nakaraan, we expect a lot of visitors and syempre, matutulungan natin ang local economy ng Albay through this event na syempre, as part din ng mandato ng JCI na magkaroon ng impact sa community, kumbaga. Totoo. Yes, we are expecting over 1,000 delegates from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya siguro, wag na nating patagalin, Sir Sir Paul. Simulan na po natin by introducing our guests for this morning. Simulan po natin sa 2023 Local Organization President of JCI Legazpi and the 2025 NatCon Director, Pres Mark Alvin Matthew Tan. Good morning, sir. Mark Andrew Alvin. So sorry. Ako, ginawa mo ng bagong pangalan. Nakakuligtaan natin yung pangalan. Sir Alvin, magandang umaga po. Welcome sa ating ating programa. Of course, we have another guest, Sir Paul, the 2025 LO President of JCI Legazpi, my batchmate, Pres John Celso K. Apuyan. Ayun. Good morning, sir. Welcome sa ating program. Good morning. Thank you. Ay po. Yes, the microphone, sir. It's nice to be back po dito sa stasyon nyo. Oh, ganun ka na This is my second time dito sa stasyon. And talagang mas masaya ngayon. Mas lalong nagiging maganda, interesting yung mga discussion. So, I see. Lalo na marami yata tatanong sa amin si Pres Eloise mamaya. So, abangan natin po ngayong umaga. Alright. Abangan natin yung mga... So, I believe handa na sila, Sir Paul. Diba? And excited din ako talakayin nito, mama, no? So, welcome po ulit sa Radyo Pilipinas Albay, President John and Pres Alvin. So, having you here on Tawani on Air is such a treat, kumbaga. Can you tell us, our listeners, about your chapter po and its roots and key highlights ng pong JCI Legazpi? JCI Legazpi has been shaping leaders, implementing impactful projects, and guiding young professionals for decades. So, sa katunayan po, nag-celebrate kami ng 65th anniversary last July 10. So, gano'n na pala katagal ng JCI Legazpi. Kaya sa experience ng Legazpi, ang dami na siyang na-charter na LO ng GCI, like GCI Legazpi Tawani, GCI Tabaco, and GCI Daraga, and the likes. So over the years, GCI Legazpi has always been believe in nurturing leaders and creating opportunities for young professional, recognizing the needs to empower women leaders, especially to lead the founding of GCI Legazpi Tawani. So ito po yung resulta ng efforts ng GCI Legazpi way back 42 years ago. So seeing GCI Legazpi grow into an active chapter, kita mo naman 42 years old na si Tawani. Yes. Dalagang-dalaga na. So yun. So ano naman kumbaga sabi nga nasa 40 yung JCI pa lang nasa 60 years. Kumbaga may mga anak na. Yes po.
marami ng anak si GCI Legazpi. Opo, isang proof po nun si Legazpi Dawani. I see, oo. Saka, ang dami kasi kapag the more na marami ang grupo or marami yung sama or parang chapter, kumbaga, mas marami tayo na abot, sir. Correct po. Mas madali yung project implementation if we have helping hands with other co-LO under GCI chapters. So, just like in our preparation of for this upcoming NatCon 2025 here in Legazpi, we cannot do it na kami lang sa GCI Legazpi. That's why we ask help and assistance with our brothers and sisters na tulungan kami sa preparation ng NatCon. Especially GCI Legazpi Dawani is always been in our side, helping us with this studios preparation ng NatCon natin. So, yun po. I see. So, very exciting na topic ito. And, ma'am, buti na lang na nandito ang JCI Legazpi Dawani din para matulungan din tayo for the information dissemination. Ma'am Lois, tama po ba? Oh, yes. Totoo po yan, Sir Paul. Because not only we admire our father chapter and we respect them, but of course, they have shown us the true essence of being a JCI. Kaya naman po, kapag kami naman po ang may bibigay sa kanila, we make sure that JCI Legazpi Dawani will always be there for them. Ayan. Tulong-tulungan lang din. Oo naman po, 'di ba? Kasi mas maganda kung magkakaisa tayo in achieving the goal po para po sa muyang organisasyon na JCI po. Oo. Saka, mas namimit natin yung nagkakaroon ng impact sa community kapag, if of course, si JCI Tabaco or si JCI Daraga, may project sila, and then nandyan yung support ni JCI Legazpi and Dawani. So, it's a good thing na nagtutulungan. Nandyan yung unity. Correct po. Kaya si Legazpi Dawani, siya yung panganay na anak ng Legazpi, hindi namin sila pinapabayaan. So, from time to time, kinakamusta namin sila, kamusta yung mga projects, press, kamusta, ganun, yung mga members, yun. So, catching up things para to keep the band. Yeah, and we also make sure, sir, that we have joint projects with our father chapter. Kasi yun nga, sabi ko kanina, nakita naman namin how they do projects po na talaga namang impactful and meaningful. So siguro dapat lang talaga namin i-look up sila and tularan. And once in a while collaborate po para mas nagiging impactful and powerful po ang mga initiatives. I see. Oo. So punta tayo dito sa ating mini interview segment. So Pres John, can you tell us about the JCI Legazpi, yung sa ating community, sir? Yes, Sir Paul. From the community development programs and leadership trainings to collaboration with schools and local organization, we have existing MOAs with BU, DTI, and other government agencies and offices. So we focus on projects that not only help the community but also develop the skills of our members. So why we do projects? Why we do these community projects? The purpose is to improve our personality, our skill sets. So doon mo kasi may enhance yung sarili mo by doing this kind of projects. Yun po. At saka hindi lang sana i-enhance mo sarili mo, nakakatulong ka pa sa community. Correct po. Saka alam mo, gaya na na-mention ko last episode natin, Ma'am Lois, maraming ginagawa yung JCI, lalo na yung mga sa mga markers natin, sir, yung pinaka-iconic natin, yung Legazpi marker, yung dun sa may lava, ano yun, yung black lava. Meron pa po kami sa taas sa green lava, and yung pinaka-recent is the Baltog statue. Wow. Yes po, that's our recent GCI marker. I see, oo. So, natutulungan din natin makilala yung ating identity to that, yung mahalaga yung yung Baltog, I'm sorry. Baltog statue sa Sawangan Park. Ayun, I see. And meron pala kami dito sa taas. Meron kami sa Linyon. Linyon Hill. Dito po sa taas meron kaming marker. Yes. Nakita ko yun. Yung parang
Doon nga nagpapapicture yung iba eh. Ginagawa nila parang frame yon, tapos doon yung background nila yung mayo. Napakaganda nun, sir. So, Ma'am Eloise, so talagang nakaka-amazing itong mga projects ng ating JCI po. Totoo naman, di ba? Hindi naman sa nagbubuhat ng sariling bangko, but you know, the projects we have implemented, talaga naman po sigurong nakakatulong sa ating mga komunidad. Kaya naman po siguro maganda if we hear tawag nito, advice sa ating mga JCI members, to our young JCI members, no? Siguro bigyan natin ng chance si Pres Alvin to give his advice sa mga young members who are just starting with their JCI journey. I see. So, sir, good morning, Sir Alvin, Pres Alvin. Okay, so good morning po. My advice is simple. Be active, be curious, and always look for opportunities to lead and serve. Learn from your mentors, take initiative, and don't be afraid to make mistakes. Kasi dito sa JCI naman, hindi bawal magkamali. Actually, we welcome na dito ka magkamali kasi sa real paglabas sa work, doon talaga mas mahirap. Na dito sa JCI, welcome to commit mistakes. Dito ka matututo from learning from our mistakes. Every experience is a chance to grow and create impact. At hindi po magagalit si Pres Alvin kapag nagkamali ka. Yes. So, saka yung sabi nga, pag wala naman taong hindi perpekto. Walang taong perpekto pala, mali. Kasi lahat naman tayo nagkakamali, and sa pagkakamali na yon, doon tayo natututo and nag-grow, sir. Correct. Yes, Always be better. Yes, opo. So, ito, tignan naman natin, punta naman dun tayo sa, by the way, gusto ko lang thank you dun, Sir John, and President Alvin, sa mga for sharing the insights po and experiences na talaga namang nakaka-inspire. Maraming tayo na aabot at natutulungan natin yung community and natutulungan natin yung ating sarili. So, dito tayo naman sa ating spotlight. Punta tayo sa ating spotlight, Ma'am Eloise. Wow. So, ibida naman natin si JCI Legazpi Dewani, Sir Paul. So, about JCI Legazpi Dewani naman, we continue to create impact and inspire the next generation of leaders with heart, passion, and commitment. So, for the last 42 years, we've taken the torch from our father chapter and amplified it. So, kung ano man po ang naging ehemplo ng aming father chapter, mas lalo pa naming pinagbubuti, inaayos, and as much as possible, mas magkaroon kami, mag-create ng impact or ripples of change sa ating communities. Focusing, of course, on women empowerment or community empowerment, health, youth development, and other advocacy-driven projects, of course. So, yun. So, maraming projects si JCI Legazpi Dewani. Yes po. po. And gaya nga ng, since nabanggit mo yung women empowerment, kumbaga, nabibigyan ng pagkakataon yung ating mga kababaihan na mag-lead sa community and mag-serve. Yes, sir. Because just like us, we are an all-female chapter po here in Albay, na talagang we advocate women empowerment po talaga. Kasi, di ba, very important ngayon ang gender equality. Yes. As much as possible, we do things men can do, but of course, with respect and regard for the opposite gender. Yes, so talagang iba ang JCI Legazpi and JCI Legazpi Dewani, and believe or in JCI General. So mga nagawa natin sa community are truly inspiring and impactful, kumbaga po. So dito naman tayo, pag-usapan naman po natin yung gaya ng pag-uusapan natin kanina pa, yung pinakahihintay na event, itong 77th na JCI National Convention. So, Ma'am, President Eloise, can you share about your thoughts about sa upcoming activity mo natin? Alright. So, kanina po na-mention ni Pres John na we work with them for the 77th JCI Philippines National Convention here in Legazpi City. And kami po sa JCI Legazpi Dewani, we are truly honored and masaya po kami to be assisting our father chapter
so that we can successfully implement this NatCon. So ito po kasing NatCon, sabi ko rin kanina, we are expecting over 1,000 of delegates from Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, we only want to give the best for them. We want this to be memorable, significant, and meaningful to every delegate who will be coming to Legazpi to celebrate the National Convention. I see. Oo. So, about maganda itong event natin, no, na upcoming sa dito nito sa Legazpi, tama po ba? Yes, sir. Yes, po. Opo, Sir Alvin, can you tell us about this event po? Go ahead, sir. So, salamat po, Paul. The NatCon 2025 is a landmark event expected to gather over 1,000 delegates from all over the Philippines. Young professionals, entrepreneurs, community leaders. It's a great opportunity for Bicol to shine and showcase its hospitality and innovation. So, makikita na yung napakagandang view ng Mayon din, and hopefully maganda yung weather natin si October. Yes. And sir, maraming preparations po na ginagawa ang JCI Legazpi, and I'd like to let Press John share with us kung ano yung mga bago, yung ano mga innovations or initiatives they have worked so hard for para po sa ating 77th JCI Philippines National Convention here in Legazpi City. So, yes po. So ito ang magiging major activities natin sa NatCon Legazpi. So this coming October, so we have this opening ceremonies at Ibalong's Park, and to major events at Legazpi Convention Center. So dito gaganapin yung Temyong Nights. Wow. So other known as the awards nights. And at the same venue, we also conducting the presidential balls. Yan. So dito din i-induct yung mga incoming presidents and the national board. So dito din po ito yung event na yon. So we also have full pack of training seminars. Wow. And other sports activities like golf, billiards, yan. So maraming po. Meron pa din tayo na mga non-GCI course, like ito yung mga mahilig sa wine. So we have wine tasting. Wow. So we have also photography session. Wow. And meron din tayo na coffee tasting. So kung ayaw mo sa alak, meron tayong kape. So kung gusto mo matry yung mga iba-ibang klaseng kape, punta po kayo sa celebration namin, sa activity namin sa NatCon. Dito lang po yan sa Legazpi. I see. Parang gusto ko yung coffee tasting, sir. Yes po, Coffee Sir Paul. lover ako eh. You are very much welcome po. And we are happy to see you there. Sige. Hingi ako update dyan kay Ma'am Eloise. Yes po. Yes. So siguro i-cover tayo ng RPA, yung NatCon, i-cover ni RPA. Salamat po in advance. Yeah, talagang magkikita tayo doon, Sir Paul. Yes, sir. Oo. Isa sa mga beat area ni ating Christine. Yan. Baka siya kay Christine, makita niyo soon si Christine Villanueva sa field. But, Sir Paul, siguro bigyan natin si Press Alvin. Yes, opo. Kumustahin naman natin ang preparations kasi 1 month na lang po, Sir Paul. Na-stress ka na ba, Press Alvin? Masaya si Press Alvin. Masaya. Happy yarn. Sige, sir. Kamusta yung preparations po? Yan, preparations medyo intense talaga, pero rewarding naman, especially magkakasama naman kami. Alam mong may katuwang ka. Oo, siguro ang stress yung sa gastos kasi syempre it's a very magastos na event. So Press, dun kami, maisingit ko lang. Pwede ba tayo ng sponsors? Opo. Okay. Kailangan talaga namin Sir ng Paul, we really makakatulong sponsors. I So, see. kung may mga gusto po sanang tumulong para po mas lalo pang mapaging mas matagumpay itong 77th National Convention ng JCI, we are welcome po sa mga gusto pong mag-sponsor and mag-coordinate po sa JCI Legazpi para po pwede tayong makapromote ng inyong mga negosyo, or kung may gusto po kayong like product na gusto pong maka-reach ng nationwide audience, pwede niyo pong i-showcase sa National Convention. Mag-usap po tayo. So, yun. So, ngayon, we are busy coordinating with venues, arranging accommodations, finalizing schedules, projects. So, it's been a huge team effort po talaga. Because we want to ensure that every participant has an unforgettable experience here in Legazpi this coming October. Yes, so alam naman natin, Legazpi, parang
maraming destinations dito, parang kahit after the event, pwede pa sila mamasyal. Yes. Saka, ang ganda lang nito, sir, kasi maraming mga dapat abangan maliban sa sports activities. Gaya na mention kanina, may wine tasting, coffee tasting, ano pa yung isa na? Photography. May Ayan, photography po parang gusto ko tayo. rin dyan Gusto mo rin mag-cover? Actually, Wag na sinasabi po ko lang. Si Sir Paul na lang po. Actually, sinasabi ko lang photography, hindi ko na sinabing budwa. Baka dagsain tayo. Ay, sige. So, at matanong ko lang po, Sir Press, ano yung mga highlights or key highlights natin dito sa ating JCI or upcoming NatCon po natin? So ito po, since the entire GCI Philippines will be coming here in Legazpi, so yung mga big personality po natin sa GCI pupunta po dito sa Legazpi. Katulad ng mga past national presidents, so pupunta po dito. Yung mga high-ranking officials natin na GCI members din, like Senator JV. So pupunta po dito sa Legazpi. So aside from that, itong pinaka-interesting, yung mga incoming presidents all over the Philippines pupunta po dito sa atin. Wow. So dito gaganapin yung President's Academy at Misibis Bay. So doon po iti-train sila paano maging presidente sa kanya-kanya nilang local organization. So imagine that lahat ng sulok or parts ng Pilipinas pupunta sa isang venue, which is ang mapalad na napili ay tayo po, JCI Legazpi or Legazpi mismo. So it will actually boost the economy and tourism sa locality natin. So hindi lang siya highlights kung sino yung mga personality or yung GCI, but ang isang highlights din dito, ma-promote yung local natin na Legazpi City, yung tourism natin, yung economy and mga businesses natin. So yan po yung pinaka-highlights natin dito. That's why we bring GCI Philippines, the entire GCI Philippines here in Legazpi City. I see. Exciting, sir. Yes, marami thank you. tayong dapat pala abangan. Opo. Diba? So, but now, since part ang JCI Legazpi Dawani sa activity na ito, paano po yung ating collaboration po para sa activity po na ito, sir? Opo, ganito. Si GCI Legazpi provides guidance and expertise. Kasi this is the third time that we are hosting the National Convention. So pangatlong beses na namin to ginagawa na pag-host. That's why we have the expertise. Of course, yung expertise na kuha namin sa mga elders namin. So naghingi kami consultation sa kanila kung paano nila ginawang successful yung previous NatCon hosting. And here comes Dewani, brings energy, creativity, and advocacy-driven projects. Kasi grabe, napakatindi nila sa sa larangan ng creativity. So, naalala ko yung mga projects namin before. Sobrang busy namin. Tinatawagan ko si Press Eloise, Press, pwede pa-design akong pubmat dito sa project. So, imagine that, wala na yun sa project nila, but they extend helping hand sa amin para magawa yung mga projects. So, ganun kami ang tandem namin ni Dawani. So talagang tulungan. So together we manage logistics, volunteer coordination, and community engagement. So it's a true partnership highlighting the strengths of both chapters. So yun po, maraming talagang tas ang pasasalamat namin na nandyan si Dawani. Sir Paul, pwede mag-add? Sure, masyado siyang serious. Baka gusto niya yung joke ko. Sige, fire it out, Press, yung joke ko, Press. But kidding aside, kung gaano po ka-grateful naman si JCI Legazpi with JCI Legazpi Dewani, of course, kami rin po ganun ang nararamdaman for them because sabi nga ni Baga, mas maray po if we work hand in hand with people close to our hearts, kaning po mas maging productive and meaningful po ang satuyang objeto. Kumbaga, as we look back sa ating mga ancestor. Yes. Maraming magagandang memories ang dapat balikan para ipagpatuloy ng mas maganda ang journey ng JCI Legazpi at JCI Legazpi Dewani. Yes. So, napakagandang collaboration, sir and ma'am. Now, yes po. For NatCon naman, I'm very thankful kay Dewani na
ang naging role nila for our preparations is by being our secretary. Since all male nga po si JCI Legazpi, Yes, iba yung strength na nabibigay ng Dawani, especially sa pag-remind din sa amin ng mga kailangan na tutukan, pag-take ng minutes during our meetings, and especially sa pag-create po ng mga PubMats na kailangan namin for dissemination sa social media, para sa mga activities namin. So very invaluable po yung support na nakuha namin sa Dawani. Especially itong mga huling crunch time na talaga kami. So, partnership, kumbaga, Yes. yung mga kulang or let's say, kung may mga konting Strengths and lapses. weaknesses, parang dun po nag-complement po yung ano namin. Ayun, ako, skills. Yeah, I love the word complement. Nagko-complement yung dalawang organization para ma-meet natin yung common goal, yung yun nga, yung or maidaos natin itong big event. Kasi imagine, we have 1,000, around 1,000 of presidents. Or Delegates. Delegates lang. Over 1,000 of delegates. Including their presidents as well. Opo, since talagang leaders ang pupunta dito sa Legazpi. And the more na makikilala ang Legazpi, it's in Bicol as well, sir, ma'am. And since marami tayong destination sa Bicol, makikilala talaga nila ang community natin, which is truly namimit natin yung objectives or ang layunin ng JCI as a whole. Oo. And sir, let me just add, we are also grateful and we would like to extend our gratitude hindi lang po sa Albay Province but to Catanduanes Province as well, who have been very supportive. Yes po, lalong-lalo na sister chapter natin sa GCI Catanduanes, under the leadership of Pres Josh, Dabesca Pres Josh. Yes, Pres. And also we are still trying to collaborate with other provinces like Sorsogon, Cam Norte, and Camsur. And hopefully by this week we will be able to receive a positive response regarding our request of collaboration with them. Looking forward sa more collaborations with JCI. Ini talaga Sir Paul ang tigsasabing bako lang Albay. Bilog na Bicol region po ang gusto ta po na mamidbidan through the 77th JCI Philippines National Convention. So hindi tayo madamot. We all deserve to be acknowledged, to be recognized sa galing at ganda ng ating rehiyon. I see. Oo, marami talagang dapat abangan kasi itong JCI or this NatCon, maraming mga events natin dito na, diba? Event sports, yung golf, yung mga mahilig sa golf, sir. Opo. So can you tell us more? Kasi marami pa naman tayong oras. Isa-isa natin yung mga magaganap dyan sa ating upcoming NatCon. So natin yung golf. So ano yung meron na mga dapat abangan dito sa ating golf? Si Sir President John. So yung golf po dito siya magaganap sa naisa natin na golf course, Doña Pipita Golf Course. So ongoing na po ang registration. So, meron po tayong cash prize, tapos date sa October 17. Morning to somewhere at 8. 6 a.m. Oh, yun, mas maga pa pala. Actually, si Legazpi Dawani ang host nitong project, itong activity na to. Yes, so, let me just add, sir. Yung kulang ko, si Pres Eloise ng bala mag-complement. Alright, so yun nga po, the golf tournament for the JCI NatCon 2025 will be at the previously known as the Doña Pipita Golf Course, but now it's called Legazpi Mayon Golf Course in Padang, Legazpi City. And the tee-off will start at 6 a.m. And we are expecting 60 players from all over the Philippines. So, to everyone watching this on Facebook, let me invite you to please register at the Legazpi National Convention on October 17, 6 a.m. po. You may check the Facebook page of NatCon Legazpi 2025 so that you'd be able to check on the QR code for you to be able to register. Tara po, join na kayo because we assure you, we promise you na magiging extra meaningful po ang inyong golf
NatCon experience here because last July we have just implemented a golf tournament and we've heard good feedback. So sana hopefully po for the national convention, you will feel the same and experience the same. So please do check the Facebook page of NatCon Legazpi 2025 and click on the link for you to be able to register. So yun po, we'll be giving away simple prizes. And then basta po, abangan nyo po kung ano po ang ibibigay ng golf sa NatCon 2025. Alright? Mga kaabang-abang yan. Kasi magandang mag-golf siguro dyan sa may Mayon, sorry ma'am, anong venue po yan? Legazpi Mayon Golf Course. Ayun, Legazpi Mayon Golf Course. Because you have the perfect or picturesque view of the Mayon volcano. Oo, baka nakatingin ka sa Mayon, nagsipa, nagtira ka na, hindi na pa nakashoot, nakatingin ka sa Mayon. Ayan. Pero so okay lang yun. Oo, di ba? Yung experience namin with the previous golf tournament, lahat ng pictures ng aming delegates, talagang si Mayon ang background. So, dun pa lang po, sa ating mga golfers, participants, may enjoy nyo ang view ni Mayon. And yung playing ground as well, yung green, basta yun na. Sa mga golfers, alam nyo na yun. mga golfers pala na ako golfer, Sir Paul. But, you know, i-expect na lang may enjoy nila ang golf here in Legazpi City. Salbing, ibang golfer kami. Yung golfer nyo, sir? Wait lang, sir. Ano na lang, billiards na lang po sila. So, ibigay na natin sa kanila. I-discuss na po nila ang billiards para naman po tuloy-tuloy po tayo. Okay, so meron din po kaming billiards tournament during our national convention, exclusive to our JCI NatCon 2025 delegates. So, it would be from October 16 to 18. Tapos meron din po siyang 3 divisions. Per division po, per day. So, sa October 16, yung class 1.0 to 2.5. Tapos, 3.0 to 4.5 naman po sa susunod na mga araw po. So, this would be for the players na kahit iba-iba yung mga skill level nila sa paglalaro ng billiards, magkaroon po din ng fair chance para po manalo. I see. So, parang 3 division divided into 3 days po. 16 players per division. So, 16 players per division. So, 48 total na expected namin na players po. Another arrivals na naman yan. Mga taga saan pala, sir, yung ating mga players po? From all over the Philippines po na mga JCI members. I see. Mga JCI members din yung magjo-join. Maganda, marami tayong mga sports activities. Opo, maliban sa ating billiards and golf. Meron din po tayong Mayon 3.6 run. Wow. Yes. Meron kasi kaming flagship project, the Mayon 360 Albay Ultra Marathon. So it's a 84-kilometer run all over ikutin mo si Mayon Volcano. Wow. So, but this time, it's a short version. It's called the Mayon 3.60. It's a fun run, but you will feel the same intense, same pressure or yung same challenge, and same heat. Kung anong na-experience ng mga ultramarathoners natin. So, it's a short distance, but same thrill, same chill, same challenge. Happening po dito sa Sawangan. And yung crowd po, isususpense muna namin para hindi nila mapagandaan. Para pagpunta pagdating nila, pag-register, talagang pagpapawisan sila sa 3.60 na tong kilometers na to. Wow. Saka para maika nga matest yung tawag dito, yung agility. Yeah, agility and yung adrenaline. Yeah, adrenaline. By the way po, open na po pala yung registration. Just check our Facebook page. And magkano yung registration fee? Again, it is 3.60 kaya 360 pesos. Ang registration. Murang-mura po, may kasama ng singlet, bibs, and finisher shirts. May t-shirt, may souvenir din na t-shirts. Actually, yung mga natira namin na gamit,
the first Legacy Marathon, yun ang ipamimigay namin. Instead of freebies, you Wow. run and we give it to you na lang. Naku, mukhang gusto Wala ko lang- sumali dyan para matunaw na tong ano. Opo, tama-tama po yan, Sir Paul. No? Oo nga naman, oo. Since, sa bagay, di surprise pala natin yung ruta. outcome na. So, 3.6 kilometers. Pero may thrill. May thrill po. Nako, looking forward sa activity natin yan. So, 3 klaseng sports. Simula tayo sa golf, Yes, billiards, and yung isa naman is ang run. Okay, ano pa ba? Meron pa tayo sa sports. Sa sports, okay na po tayo doon with the 3 mentioned. So, Meron naman tayong non-official courses like yung coffee cupping, whiskey tasting, and boudoir photography. Okay, so punta muna tayo dun sa photography. Kasi Ay, medyo naku, interesting sila na ako. po bahala niyan, Sir Paul. Okay, go ahead. Makikinig na lang explain po niya, ako. Pres? Ikaw ba o ako? Kayo na lang, Pres. Okay, mini. Jack and Poy daw, Sir Paul. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy daw. Jack and Poy. 1, 2, 3. Ayan. Panalo ako. So, ikaw talaga. Tama sa October 18, yung boudoir photography. So, yun po, meron po tayong model, both male and female. So, exclusive po lang to sa mga NatCon delegates na may pre-registration. May registration fee din po para doon sa pagbayad natin sa mga models. Mahal kasi yung talent fee ng model. So, kukunan po natin siya ng litrato with an art. Wow. So, paano? Basta dala mo yung pro camera mo, bawal yung mga cellphone, yun. So, ano ba yung mga tema ng mga models natin? It's something, we call boudoir. It's a fully naked model. So, talagang pipicturean mo siya with an art. Yun. So, walang bastusan po dito. It's an wholesome event. So, we just wants to express and ma-promote, ma-appreciate yung art ng photography. Yes, so In yun a naman talaga different pinaka-aim. level. Yun po. Saka maganda rin yun para matuto na rin or kapag magpupunta tayo sa actual na field marunong tayo kumuha ng Correct tamang po. anggulo, Yes po. and then ma-meet natin very satisfying sa mata ng mga makikita ng picture. Correct po. So, doon naman tayo sa unahin natin yung wine tasting. Sa kaniyang coffee, favorite yung coffee. Okay, go ahead, sir. Okay, so meron tayong whiskey tasting with our partner, si Hidden Bistro. Bale, we would be inviting a lecturer na magdi-discuss ng art ng pag-inom ng whiskey. Pagkatapos, i-describe din yung iba-ibang klase ng drinks. Pagkatapos, there's also grazing table included. Kaya yung mga gustong uminom ng alcohol, they could attend that training for more appreciation sa mga whiskey na i-serve. Saka sa mga wine lovers or hindi naman yung mga lasingero. Ito naman tayo sa mga social drinkers. Yes. Sir Paul. So, yung aamuyin mo pa before mo taste. Ikot-ikot mo pa yan. May ganun yun eh. Ay, grabe. Ganun pala yun. O, diba? Wine connoisseur. Or kaya yung mga nasa culinary, sir, ma'am. Yes. Bagay ito sa kanila, sir. So, sa bagay, may mga partner natin is Hidden Bistro, tama po? Yes. I see. Oo. Ilan delegates yung inaasahan natin dyan, sir, sa event po? Yung sa total event for NatCon, we are expecting up to 1,500 delegates. Opo. For the whiskey tasting, we're only siguro Open mga 30, maximum of 30 na participants. Opo. I see. So, yun pala yung ating numbers ng delegates. So, maraming abangan. Ito yung naman yung wine tasting. Na-discuss na natin yung photography. So, doon naman tayo sa coffee. Maraming coffee lovers ngayon, sir. Ay, kabilang na ako doon, ma'am. Kabilang ka na. Yes, Pres Eloise. Ikaw na mag-explain. Siyempre po. Sige po, opo.
Si Pres Alvin na po ulit mag-explain. Go, Pres Alvin, go ahead. Sige po. Bawal na kasi ako sa kape, kaya... yun lang, oo. Pares kami ni Pres Eloise, kaya Pres Alvin, sige, ulit. Please take it away, Pres. So, yan, magkakaroon po ng coffee cupping session. So, what happens po sa coffee cupping is in-explain po yung paano po prepare yung coffee from the beans itself, the different klase ng mga coffee beans, kung ano yung ma-extract mong coffee from them, para po mas further ma-appreciate ng mga participants kung ano po yung, paano po siya ginagawa from yung sa roasting, pagkatapos ipupull mo from the machine, yung kung ano yung temperature, kung paano po yung magiging flavor kapag gaano katagal mo siya i-pull. Pagkatapos, yun, so we're expecting 25 to 30 participants din na mag-a-attend dito, and there would be pre-registration and fee din po. I see. Ang ganda kasi magpo-provide hindi lang po bastang kape lang, we will be curating beans po na high quality para po talaga mas ma-appreciate ng ating mga delegates. And also, sir, they'll be inviting din po a lecturer for this press, yes, right? Yes, meron din pong lecturer na may invite, and this is in partnership with Beast Coffee House po, which actually I'm a partner na po sa magbubukas na bagong... So magbubukas po this October sa Alternate Road po. We hope to see you all there at the sa JLS1 building House sa Beast Coffee House ground floor. I see, oo. So, magandang may partner tayo, mga ganitong klaseng shops para may bahagi natin. At same time, ma-promote natin sa ating mga kababayan yung anong meron dito sa shop na ito na makikita natin dito sa ating upcoming NatCon. Pero na-excite ako dito, sir, sa coffee tasting kasi from beans, mula sa buto, makikita mo kung gaano proseso, paano siya naging kape. Di ba? Hindi mo ma-imagine paano yung butong yun, paano maging kape, di ba? Kasi, so, maliban dito, madidiscuss ba dyan, Pres Alvin, yung iba't ibang klaseng coffee? Yes po. I see, oo. Ano may mga favorite? Okay, yung mga cappuccino. Barista wannabes. Join na po kayo, register na. Just check on the NatCon Legazpi 2025 Facebook page. Naandun po ang registration link. At naandun din po ang other details of the activities we have mentioned. Kaya to all the JCI delegates for the 2025 NatCon, check nyo na po and register na kayo. I-register nyo na. Bihirang pagkakataon na mag-host ang JCI as a whole in Albay sa ganitong klaseng aktibidad na marami tayong kaabangan. And now, na-mention natin yung mga activities from sports and foods, or let's say drinks or arts. Dito naman tayo sa mga seminars. So, we have, nabanggit nyo po, Pres John, na meron tayong leadership seminar. So, can you tell us more about the seminar, sir? Sa 3 days natin na NatCon activities, we allocated na morning training seminars. Isa na po doon yung leadership seminars. So we have this trainers na mga talagang high caliber trainers sa pool of trainers ng GCI Philippines. Kasi itong mga trainers natin, tinitrain din sila paano mag-train sa atin. Yes. So, yung mga seasoned natin na trainers ang invited natin to talk about leadership. Wow. So, it will truly enhance your leadership skills, management skills sa mga tao, and management skills sa organization kung asan ka meron. So, hindi lang siya limited for the leadership skills sa organization, but also in your business or in your offices. So, yun po. Kaya abangan po natin. Isa lang po yan sa mga topic natin sa training session. And maraming pang idadagdag si NatCon Director. Meron din tayong for startups. So, parang Innovation Academy siya. This would be for entrepreneurs on how to start up their businesses. So, meron po tayong forum for trainers that would happen on NatCon. Tapos there would also be
Secretaries Bootcamp, Treasurers Bootcamp for the incoming secretaries and treasurers of their respective local organizations. So maganda yun. Meron pa pala, maliban sa leadership training, meron din tayong business training. Marami, ang ganda ng development, talagang inuhubog natin or minomold din natin yung ating mga delegates ito, not just leaders, but as businessman or woman as well. So, nabanggit natin, so syempre, di na natin banggitin nila para exciting, kumbaga. Punta naman tayo dito sa, of course, para sa ating mga listeners na mag-a-attend dito sa ating NatCon. So, ano po ang mga dapat asahan nila, kumbaga po, Press John or Press Alvin po? So, yun, parang sa mga delegates namin, ang maasahan po nila is like a whole week of fun and excitement and also learning. So, yun po. Any interest nyo po, meron kaming available na mga activities na naisipan. Kung gusto nyo rin po ma-enjoy lang yung mag-food trip lang po, marami rin pong mga pagkain kaming ipapatikim. Kasi parang ang rin namin is for them to savor Albay. So, yon hindi lang po sa experience, pati syempre sa ating masasarap na pagkain. Tapos, of course, meron din tayong for our, yung pinakahihintay na awards night that would happen on October 17. This would be the culmination po ng term kasi dito po pararangalan ang mga chapters who performed well during their year. Because yung may bids po kami, so parang Oscars po namin to, awards talaga na parang pinakahihintay kung sino yung may pinakamagandang project na nabid, yun po yung mananalo. At dito po i-declare kung sino po yung mga winners. Wow. So there are almost 30 plus awards na paglalabanan ng close to 300 chapters in the whole Philippines. Yes. And there's also categories for that. Meron ding best of the best na chapter, tapos best of the best na president. Wow. Ang tapos daming of events. course yung pinaka is the presidential ball, wherein siya po yung mass induction ng lahat ng incoming officers and also yung turnover between the outgoing national president to the incoming national president. So medyo solemn po at medyo prestigious din tong event na to, since you would see all the 2025 and 2026 leaders. I see. Punong-puno ng activities yung ating NatCom, Press Eloise. Yes po, totoo po yan. And sabi nga ni Press Alvin, the awards night and the presidential ball are the culmination po nung nung national convention. And I do agree with him po that marami-rami ang nagko-compete for the awards, but ang pinaka-importante po, especially with us presidents, are the contributions we have made in our community. Bonus na lang po yung aming mga awards. But sino ba naman ang aayaw sa awards, di ba, Sir Paul? Totoo. But again, what matters to us, young leaders or presidents, are the impact we created on the activity, or on the communities we serve and the people we work with. So, di ba, napakaganda po talaga nitong National Convention, Sir Paul. Hindi lang siya puro fun and excitement, but we get to see kung ano po talaga ang essence of JCI. Yes. Hindi lang puro grandiose activities, kundi doon na rin natin makikita ano yung mga nagawa ng every chapter or every president. Why deserve nila manalo ng ganitong awards. Saka sa mismong pagdaos pa lang nga ng activity, doon pa lang may impact na agad sa community natin, especially yung mga small business natin, ma'am. Because we want to highlight the tourism, syempre kabuhayan din. And mas maganda po itong way na makilala po ang Legazpi all over the country, dahil po we were able to execute siguro one of the best NatCons
in history. Hopefully, I see. di ba, sir? Yes. Opo. So, grabe. Looking forward sa ating upcoming activities, sir. Oo. Gaya last month, na-discuss namin ito. Talagang tanong ko kay Ma'am Eloise, ano meron sa NatCon? At saka yung nangyaring last time na sa Tabaco City. Solac. Oo. Doon naman, buong Luzon. Southern Luzon area po. Yes, And Southern of course, we would like to congratulate JCI Tabaco, headed by Pres J. Lord Villarino, for a very successful Southern Luzon area conference in Tabaco City po. I see, opo. So, Pres John, ano yung isang bagay na makes JCI Legazpi special, sir? Okay, so one thing that makes JCI Legazpi special is that stories of members, they can tell tales. So their drives, the leadership and dedication that makes a difference and create impact. So yun ang that makes JCI Legazpi special. JCI Legazpi continued to empower communities to create positive change. So yun po. I see. Saka marami tayong nare-raise na leaders Yes po, na hindi lang sila nagkakaroon ng impact sa community, they also influence others, sir. Yes, they empower the community na gawin din yung mga ginagawa nila, the community projects or anuman na mga leadership na activities. For you, Ma'am Eloise, sa JCI Legazpi, kamusta yung how was your journey sa ating JCI Legazpi? So far, yung journey with JCI Legazpi, sobrang masaya. Maraming challenges, but of course, these challenges makes you stronger, makes you better. Yeah, and makes you work harder for others as well. Because, di ba, we are not here, bako lang para sa sadirita. As much as possible, yaong kita rigdi, para din sa kapota. So, sa kuya po, importantiho na bawat tigaagihan na phase sa sakuyang JCI journey, i-appreciate ko siya and maging learning experience. That's what I also tell the other members na i-enjoy ta lang ang journey ta with JCI. Walang perfect talagang journey. Parang buhay din lang, walang perfect. But you know, when you reap the fruits of your labor or hard work, very satisfying siya. Yes. And when you see people smile at you or people are happy seeing you. Yes. Yaw na naman si JCI and they are excited to see you. Yun po, very fulfilling and nakakataba talaga ng puso. Parang yung activity lang natin nung September 9. Dakulon kitang nagtarabang. So, dakulon kitang napaugma. Yeah. Kung si JCI po kayang makipag-partner with other agencies, siguro po, kung halos gabos i-replicate ito, mas dakol kitang magtatarabang, mas dakol kitang magiginibo, and ma-create kita ng ripples of change. Grabe po siguro ang maitatautang tabang pa sa satuyang komunidad. So for me, yun lang, ang journey bako madali. Journey with JCI is not easy, but enjoy it, be happy with it, share it, love it. Yun, siguro. Yes. At saka, habang dumarating yung time na nag-stay ka ng matagal sa JCI, natututo ka nakukuha ka ng mga maraming additional skills, gaya ng pagsali lang dito sa event, sir, yung upcoming natin, yung NatCon. Imagine, pagtapos ng event, lalo na pagkasali ka dun sa photography, marunong ka na mas na-enhance yung photography mo, or mas naging nadagdagan yung kaalaman mo sa coffee, or na-engage, na-empower ka pa sa sports. So, maraming mga dapat abangan, and then, through this collaboration, continue yung ating pag-abot sa community na, yun nga, ang pinaka-word natin, create impact, kumbaga. Yes. So, any mensahe natin po, sir, invite the public to join or to participate with our activity. Press Alvin, go ahead po.
Okay, so yun, I would like to invite all JCI Philippine members to attend the 77th National Convention here in Legazpi City on October 15 to 18. I see. Opo. Ali message po natin sa press, John. Yung may mga balak po mag-register sa NatCon, please mag-register na kayo habang mura pa yung registration fee. Baka bukas, tumas na yan. Paubos na po yung slot natin at 7,500. The next tier will be 8,500. So kung inaabangan mo, inintay mo yung sahod mo, okay lang. Sana maabutan mo pa yung 7,500. But we not assure you na mabibigay namin yung 7,500. So, yun, paunahan na lang po sa slot. Kung sino makauna, hindi kayo na-avail ng 7,500. Maganda so, na mas maaga, sir. Di ba? Yes, correct po. Yes, po. Kaya, iniimbitahan ko na po lahat na may balak mag-register na po. Just click the registration link sa page namin. Tapos tayo. Okay. Yes, maganda yan. At hopefully mapanood doon ang ating mga kababayan, especially ang ating mga JCI members nationwide. Sa gayon, kumbaga may discount na din pag early bird. Yes po, may discount po siya. Okay, Ma'am Eloise, any final message sa ating mga kababayan sa ating episode today? Alright, so first of all, thank you very much, Sir Paul, and thank you very much, RPA Albay. Radyo Pilipinas Albay pala, sorry. Yes, okay. To all JCI Philippine members who are listening or watching us sa Facebook, let me invite you to register now at the JCI NatCon Legazpi 2025. Please do visit the page. Doon po makikita ninyo lahat ng activities, lahat ng publication, PubMats, para po alam po ninyo ang every detail of the activities we'll be having from October 13 to 18 from the Press Academy up to the last day of the National Convention. Lahat po nandun, golf, fun run, coffee, cupping, whiskey tasting, even the details po sa ating awards night na andun, Presidential Ball na andun din po. If you have questions po, please do not hesitate to send us a message because we will be very polite in answering your questions and your concerns po. And sabi nga po kanina ni Press John, register na po kayo while yung price po natin ay mababa pa. Because of course, we all know naman po na kapag on-site registration po, mas mataas po talaga yung ating fee. So, we would also like to thank the sponsors and partners of the National Convention on behalf of JCI Legazpi. Salamat po. Makikita nyo rin po sa aming Facebook, sa NatCon Facebook page. Yung mga sponsors po, nakapost po doon. Hindi ko po kayang isa-isahin pa, but from the bottom of our hearts, we are truly grateful for the support you are giving us. And syempre po, sir, please allow me to invite other businesses or possible partners to advertise your businesses with us. Please reach through the page na rin po so that we'll be able to discuss kung ano po ang sponsorship packages that we can offer you po. We'd like to thank our official sponsor, Province of Catanduanes, Provincial Tourism of Catanduanes, Twin Rock Beach Resort, Del Sol, and TGP po. Once again, if meron pa pong gustong mag-support sa National Convention, please reach out to us po, and we'd be very glad to assist you po and show you the packages you can avail. So, once again, JCI Philippine members, see you on October 15 to 18 here in Legazpi City, Albay. Thank you po. See you po. Marami tayo. Ang dami natin na pag-usapan. Napakagandang kaabang-abang na activity natin ito, sir. So, maraming salamat po, Sir John and Press Alvin sa pagbigay po sa ating ng oras dito sa ating programa ngayong umagang Sabado, dito sa ating programang The Wani on Air, Ma'am Eloise. Yes. Alright. Okay, so let me thank Press Alvin and Press John po for being with us this Saturday morning for The Wani on Air. O, di ba nakakatuwa talaga, Sir Paul, kapag JCI ang kasama natin? Saan ka magpapa-breakfast after nito?
Ay, oo. Naku, yan lang. Ay, si Gutom na po ba kayo? Director ang bahala sa breakfast natin this morning. Nako, excited pa naman ako always sa breakfast. Siyempre, kasama natin si Sir Paul. Ayun, thank you. Nasabay na rin ako. Thank you so much. At dyan po nagtatapos ang ating edisyon or episode ngayong Sabadong umaga sa ating programang The Wani On Air. See you next month, mga ka-RPA. Yes.